Before 2016, nag-away kami kaya ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong dakdak sa kanya, dada sa ba para mairita siya ba na. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo. Bakit gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao. Wala nang lahat pagka tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat ng pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo, pakialaman. So, when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos nung first time ko nung sumama sa kanya, Cavite yun. Doon ko nakita, kala ko bola lang. Baka binibilog lang yung ng tao ang ulo niya. So yun, nakita ko doon, sabi ko parang iba ito . So I started praying about it. Pray. I even look up to heaven. May hiningi ako na sign sa Panginoon. So, hiningi ko yung sign. Ayaw ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay niya ang sign. Marami sang signs na binigay. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa video clip mula kay Sir Alvin and Tourism. Ito po yung message po na nakakaiyak po, no? Nakakaantig ng damdamin. Ito nga naging mensahe po ni Miss Hanilet dito po sa ating mga kababayan dyan sa The Hague, and also dito po sa ating mga kababayan worldwide na nanonood at naghihintay po ng update dito kay Tatay Digong, no, sa kanyang pagkakakulong dito sa ICC. No, panoorin natin tong video na to. Pakinggan yung mabuti, no. Ito pala yung kwento, no, ni Miss Hanilet at kwento ni Tatay Digong. So noong 2016 ganito pala yung nangyari bago tumakbo si Tatay Digong bilang presidente. So ito po, pakinggan po natin. Sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige, ipahiram namin siya sa Pilipinas. Basta ibalik mo lang siya sa amin ng buhay at malusog. Kasi alam ko na anong gawain niya eh. I know that he's going to take his oath seriously. So alam ko na gagawin niyang maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niya magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kalsada na makauwi ng safe, miski na mag-gimmick, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So dito pa lang mga kababayan, So, nararamdaman ko na yung bigat ng emosyon nitong si Miss Hanilet. I think he was the oldest president, diba? So, grabe ang prayers noon for his health. Even, ang parating bisita noon sa Malacanang team of doctors, kung hindi nyo alam. Just to take care of his health. Team of doctors, lahat yan, halo yan. May pulmo, may neuro, may lahat. Basta team. Nung time na nagka-pandemic, lahat tayo nahirapan, di ba? Miski na Amerika nahirapan. Pero, lahat yun, di ba? Lahat ng tao, walang trabaho. Ako, remember ko, March 16 pa lang, araw ng Davao. Sarado ko na lahat ng tindahan ko. Hindi na ako naghintay ng Sarado talaga lahat. Matagal siya hindi nakauwi noon, more than 1 month. Kasi walang biyahe, di ba? Walang flight. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, advisors, yung lahat na nakapalibot sa kanya, pinipigilan siya kasi kailangan nila make sure na safe siya, diba? Tsaka healthy siya. Kasi siya ang presidente.
Ini-insist niya mag-cabinet meeting. No, we're gonna have cabinet meeting. Just to show to the people that there's a working government during the time of pandemic. Even wala, it doesn't care. When sabihin niya, naalala ko noon, pag nag-warn na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga masasamang elemento, mga mga kidnapper, mga kriminal. Pag nag-warn na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over the or saan sa social media na habang nagda-drive ako, kung sa Bisaya pa mulukso akong kasing-kasing, kay mudagan akong magdagan akong panghuna-una sa akong anak ba. Kaya syempre minor tapos helpless ba, baka balikan. Yun talagang ko. So sa mga oras Pero na to yun, mga kababayan, hindi na po napigilan ni Miss Hanilet na maiyak, maluha no sa kanyang mga kinukwento. Hinuna niya pa nga Pilipino kaysa pamilya. Sakit lang ba kay naniha lagi ingon siya na may dalawang guard doon na nakikinig. Kung sino pa daw yung may ginawang matino, kasi pinag-uusapan namin yung lahat nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob, nakakulong. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger, wala siyang galit. So hindi ko lubos maisip na may ganun ba. Saka hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya yung nasa puso nila? Hindi ko talaga maano. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Miski na kung mangusap ako sa Panginoon, tinatanong ko. Kasi miski na lang siguro kaya ako nagaganito kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang ba, awa na lang. Awa na lang. Miski wag niyo na lang wag niyo na lang respetuhin. Awa na lang. Nasabi nga din ni Miss Hanilet dito, mga kababayan, na dito ako na-touch sa sinabi ni Miss Hanilet na mas inuna nga ni Tatay Digong yung Pilipino, ang nakakaraming Pilipino kaysa sa kanyang sariling pamilya. Siyempre tao lamang po si Miss Hanilet, tao lang din po si PRRT. May pamilya, may mga kaanak na talagang nagmamahal sa kanya at naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Normal na Pilipino, normal na tao na may pamilya, na kailangan ng buong pamilya. So, dito sa sinabi ni Miss Hanilet, pinatunayan talaga ni Tatay Digong, ni PRRD, yung pagmamahal niya po sa Pilipino. Kasi mantakin ninyo yung sakripisyo na ginawa po ni PRRD, despite na meron siyang anak, despite na meron siyang kinakasama, may asawa, may mga anak, inuna niya yung kanyang sinumpaan na protektahan, pangalagaan ang lahat ng kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ang Pilipinas. Una niyang minahal. So, sinet aside niya yung personal life niya, mga kababayan, para lamang mabigyan tayo ng magandang buhay, mabigyan at kahit papaano ay may mabago sa ating bansa. So, hindi na iwasan ni Miss Hanilet nga na maiyak dito kasi kung kayo naman yung lalagay sa sitwasyon niya, totoo nga naman, no? Kumbaga, siguro sa mga panahon na to, iniisip ni Miss Hanilet, nila Kitty, na sana tuluyan nating pinigilan si sana tuluyan natin pinigilan si Dada, sana tuluyan natin pinigilan si Tatay Digong na tumakbo pa dito sa national, at siguro normal lang yung kanilang kabuhayan, siguro masaya sila sa mga oras na to na walang nakikialam, walang nangihimaso. So yun yung mga ilang bagay siguro na regrets ni Miss Hanilet. Pero syempre pagdating naman kay PRRD, wala yung regrets, no? Talagang
lahat ginawa niya. Kaya nga sinabi niya nga, di ba, kung ano yung will ng God, kung ano yung will ni Lord, yun po yung susundin niya, yun yung masusunod, no? Tatanggapin niya po ng buong buo yun. Pero dito nga sa nangyari nga po kaya Tatay Digong, mga kababayan, syempre marami din po ang hindi nakakatanggap ng nangyari niyan. Dahil nga sa napakabilis na pangyayari na mismong ang bansa natin yung nagpadala sa ibang banyaga, sa ibang bansa para doon hatulan, litisin. Which is yun yung hindi matanggap. Maging ako, hindi ko din siya matanggap at lubos maisip na bakit ganun nga naman. Maaaring dito pwede namang litisin kung sakaling may pagkakamali, may kasalanan, dito siya ikulong, dito siya litisin. Wala naman tayong ano dyan. Hindi ko naman sinasabing napakalinis ni PRRD na wala siyang hindi ginawang masama. So, alam natin na hindi perfect yung kanyang panunungkulan, pero bilang isang Pilipino, di ba, nakakahiya din naman kasi mga kababayan na yung justice system natin ay okay na okay, pero bakit ipinadala pa natin sa ibang bansa? Bakit hindi ba kaya dito sa bansa natin yung ganitong mga usapin? Parang pagdating kasi sa akin, parang masyadong maliit na yung tingin sa atin ng ibang bansa. 'Di ba? Hindi naman natin minamaliit yung kakayanan ng ating justice system. So, malaki pa rin yung ating respeto at paniniwala sa ating batas na umiiral, sa batas dito sa Pilipinas. Hindi ako ganun kagaling when it comes sa usaping mga batas, kung ano yung mga rights, mga ganyan. Pero bilang isang Pilipino, napakadaling intindihin, no, na bakit sa dinami-dami ng gagawin, bakit doon? Bakit ayun yung naging solusyon ang pagpapadala? Tapos ngayon, yung mga napapanood pa natin mga balita, di ba, sa social media, yung mga naging hearing. So, sobrang nakakagulo ng isip. Sobrang mapapatanong ka, bakit ganun? Parang, ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Di ba, ano ba ang totoo? Ano ba yung bakit na ayaw malaman? Sobrang gulo, no? Mga kababayan, sobrang talaga, simpleng mamamayang Pilipino ka, tapos ganito yung mapapanood mo, hindi pwedeng hindi ka makikialam kasi parte ka ng bansa, isang Pilipino ka, so isa ka din sa magsasuffer, no? So, kailangan talaga tayo ay magsalita kung ano yung ating gustong sabihin, pero may limitation yan, hindi tayo basta-basta magsasalita ng kung ano-ano na lang. So, timbangin natin yung mga bagay-bagay at buksan natin, lawakan natin yung pag-iisip natin, lalo na sa mga usaping ganito. No? Okay, so hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po at kay Sir Alvin and Tourism. Credit po sa inyo dito sa short video na nakuha natin. Ilan lang po to sa video clip na nakuha natin mga kababayan. At panoorin nyo po si Sir Alvin and Tourism. Follow nyo po siya sa kanyang Facebook page for more updates sa mga kaganapan po sa The Hills. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.